Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Tuluyan na kayang mabunyag ang katotohanan sa gagawing DNA test ni Giselle kay Morgana? Alamin natin. Magandang araw at eto na nga tayo sa ating pinakaabangang tagpo sa Abot Kamay na Pangarap. Welcome to my channel. Please don't forget to like, comment, and click the bell button para lagi kayong updated sa aking mga videos. Samantala, nangyari na nga ang kinakatakutan ni Lynette at Annalyn dahil sa ginawang paghukay nila Chang Susan, Josa at Regan sa libingan ni Moira. Naabutan nila ito sa sementeryo habang hinuhukay nila ang bangkay ni Moira. Nagulat naman si Chang Susan sa pagdating ni Lynette, Annalyn at Harry. Papaano daw nila nalaman na nasa sementeryo sila? Nagsabi naman si Lynette na nakita sila ng gwardiya na umalis na may dalang pala at piko. Kaya agad nila itong sinundan. Nag-alala kasi si Lynette dahil bawal ang ginawa nila Chang Susan sa paghukay sa taong namayapa na nang walang paalam sa mga kamag-anak nito at mas lalo siyang nag-aalala kapag nalaman ito ni Madam Chantal. Nagpaliwanag naman si Chang Susan kay Lynette na ito ang naisip niyang madaling gawing paraan para malaman nila kung totoo na si Moira ang nakalibing at para malaman na din nila ang katotohanan dahil hindi naniniwala si Chang Susan na totoong patay na si Moira at gusto niyang patunayan sa kanila na tama ang kutob niya na si Morgana at si Moira ay iisang tao lang. Dahil sa kagustuhan ni Chang Susan malaman ng totoo, hindi na siya napigilan pa ni Annalyn at Lynette. Maya-maya dumating ang bantay ng sementeryo na may mga kasamang pulis at nagsumbong na pala ito dahil sa ginawa nilang paghuhukay sa sementeryo nang walang pahintulot. Hinanapan sila ng pulis ng permit na nagsasabi na pwede silang maghukay sa loob ng sementeryo. Ngunit wala silang maipakita sa mga pulis. Kaya sinabihan sila ng mga ito na alam niyo po ba na bawal ang ginawa niyo? Maaari kayong makasuhan at makulong dahil labag ito sa batas. Hindi po kayo pwedeng maghukay ng basta-basta lang. Kailangan na may maipakita kayong katibayan na may pahintulot kayo sa mga kamag-anak ng patay. Kaya kailangan niyo pong magpaliwanag sa presinto. Walang nagawa sila Chang Susan, Lynette at Annalyn kundi ang sumama sa mga pulis. Kaya agad naman tinawagan ni Annalyn ang tita Giselle niya para ipaalam niya na nasa presinto sila. Samantala sa Apex habang magkausap si Giselle at Doc Katie tungkol kay Morgana, hindi pa din mapalagay si Giselle dahil gusto niya talagang malaman kung sino itong si Morgana. Kaya nakaisip siya ng paraan kung papaano niya malalaman kung ito nga ay si Moira. Naitanong naman ni Doc Katie kay Giselle kung papaano niya ito gagawin. Walang paligoy-ligoy na sinabi ni Giselle na isa lang ang paraan na dapat kong gawin ang ipa-DNA si Morgana para malaman niya kung nagsasabi nga ito ng totoo sa kanila na siya ay si Morgana at hindi si Moira. Buo ang loob ni Giselle na gawin ang DNA kay Morgana pero kailangan nilang makakuha sila ng buhok o dugo ni Morgana nang sa ganon ay magawa niya ang binabalak niya para malaman niya na hindi ito nagpapanggap bilang si Morgana lang. Napaisip naman si Doc Katie sa planong gagawin ni Giselle. Maya-maya tumunog ang telepono ni Giselle at nakita niyang si Annalyn ang tumatawag sa kanya. Agad itong sinagot ni Giselle. Nagsabi naman si Annalyn na nasa presinto sila at kailangan nila ng tulong. Nagtaka naman si Giselle kung ano ang nangyari at bakit sila nasa presinto. Nagsabi si Annalyn na nahuli sila Chang Susan na naghuhukay sa sementeryo sa libingan ni Moira. Ikinagulat ito ni Giselle kung bakit ginawa nila Chang Susan ang bagay na yon. Ipinaliwanag ni Annalyn na gusto lang kasing makasigurado nila Chang Susan na si Moira nga talaga ang nakalibing sa sementeryo. Kaya agad sinabihan ni Giselle si Annalyn na papunta na sila ng presinto. Tinawagan naman ni Giselle si Robert para ipaalam ang nangyari kila Lynette at Annalyn at kailangan nilang pumunta ng presinto. Kaya nagmamadaling umalis si Giselle at nagpaalam na ito kay Doc Katie. Nakita naman ni Doc Joy na nagmamadaling umalis si Giselle
kaya naitanong niya kay Doc Katie kung ano ang nangyari. Nasabi naman ni Doc Katie ang dahilan kung bakit nagmamadaling umalis si Giselle. Kaya dali-dali naman tinawagan ni Doc Joy si Zoe para sabihin ang nabalitaan niya, habang si Zoe naman ay nagpapakalasing. Galit na nagtanong si Zoe kung bakit ito napatawag. Sabi ni Doc Joy na may ibabalita siyang importante. Sinabi niya kay Zoe na ang tita Lynette daw niya ay hinuli ng mga pulis. Ngunit wala namang pakialam si Zoe sa sinabi ni Doc Joy kung hinuli man ng pulis si Lynette. Sinabi ni Doc Joy na hinukay nila ang libingan ng Mami Moira mo kaya sila nasa presinto ngayon. At biglang napatuyo si Zoe sa galit at sinabi niya na mga walang hiya sila. Pati libingan ng mami ko ay hindi na nila nirespeto. Kaya agad namang umalis si Zoe. Samantala, sa bahay nila Madam Chantal may tumawag na taga-pamahala ng libingan ni Moira at sinabi nito na may naghukay sa libingan ng anak niya. Kaya galit na galit si Madam Chantal. Agad pinahanda nito ang sasakyan kay Gilbert at pupunta sila ng sementeryo para alamin kung sino ang naghukay sa libingan ni Moira. Narinig naman ni Morgana kaya nagsabi siya na gusto niyang sumama dahil kailangan niyang malaman kung sino ang gumagambala sa puntod ni Moira Rotacio. Ayaw sanang pumayag ni Madam Chantal na isama si Morgana at baka may magkakita pa sa kanila at magkaroon sila ng problema. Ngunit mapilit si Morgana kaya walang nagawa si Madam Chantal kundi ang pumayag at agad silang umalis sa bahay nila. Samantala sa sementeryo halos magkasabay na dumating si Zoe at sila Madam Chantal at Morgana. Kaya pinaalalahanan ni Madam Chantal si Morgana na hindi dapat malaman ni Zoe na ikaw ay si Moira, kundi ay masisira lahat ang pinaghirapan nila kung malalaman ni Zoe ang sikreto nila at kailangan hindi siya magpadala sa emosyon niya. Sumang-ayon naman si Morgana kahit gustong-gusto na ni Morgana na yakapin si Zoe ay pinipigilan niya lang ang sarili niya. Tuloy ang pagpapanggap niya bilang si Morgana. Ipinakilala ni Madam Chantal si Morgana kay Zoe na anak niya pero hindi naniniwala si Zoe dahil nararamdaman daw niya na siya ang Mami Moira niya, kaya muli niya itong niyakap at nagmamakaawa na sabihin sa kanya ang totoo na siya si Mami Moira niya. Madala kaya ng emosyon si Moira sa muling pagkikita nila ni Zoe? At magawa kaya ni Giselle ang ipa-DNA niya si Morgana? At yan ang ating pakaabangan dito lang sa Abot Kamay na Pangarap. Huwag bibitiw at huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat po and God bless.